Magandang hapon, Pilipinas. Ang oras, 9 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Habang ang paligid natin ay mamula-mula dahil sa mga rosas na nagkalat sa lansangan, kaming dalawa ay nakaberde. Bakit kaya? Reflection daw to ng ating pag-iisip. Berdeng kaisipan ba? Berdeng kaisipan kasi environmentalist tayo. Yon, saka we need healing. Oo, di ba? Heal Green the means world. healing. Make We it need a to heal better ourselves place and our planet for you and our for souls. me. Hallelujah. Ay, amen! Makakasama niyo po ngayong Valentine's Day, araw ng mga puso at araw ng mga susweldo. O, di ba? Kasi bispera sa Kaya naman 15. palang traffic ngayon. Kaya naman, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil alam naman natin na maraming nagmamadaling makauwi. Yun. Dahil talaga ng inaabangan ni Mrs. Bukod sa pa-flowers, pa-tsokolate, Ayan. ay syempre may pasweldo. Yun. Correct. Yun. Makakasama niyo po sa isang edisyon ng Break Time. Ngayong thank God it's Friday, Valentine's Day, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Siban. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang ating mga nagbabagang headline. Nako, namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo. Ang presyon. Bumawi na sila. Ito na ang pagbawi. Ang presyon ng ating mga motorista dahil ang presyo ng petrolyo namumuro ring tumaas sa susunod na linggo. Mga bilihan po ng mga bulaklak, mga sabong apaw, dinagsa ngayong Valentine's Day. Bagong patutsada ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong BBM, deadma ang Malacanang. Mas maraming Pilipino pabor daw po na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Tensyon sa West Philippine Sea idudulog ng Pilipinas sa Munich Security Conference sa Germany. 34 na Indonesia na ikinulong sa loob ng Pogo Dorm na sagip ng NBI. Pampasaherong jeepney na aksidente at bumaliktad sa Kalinga, 20 ang sugatan. Ito na, baka na-traffic yung regalo sa iyo, Miss Thea. Ha? May ribbon ba yan? May ribbon ba yan, ha? Sige. Abay, 1.4 billion pesos daw po ng luxury cars tulad ng Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati, nasa kote, Nako. sa Pasay at Paranaque. Illegal pala. Karuba tayo. Ay, sus apo. 5,000 Australiano na biktima ng Love Scam Center na nakabase sa Pilipinas. Uy, eto, higit 600 pares. Mga magsing irog. Uy. Magkasintahan ng napakatagal na panahon. Aha. Sa bayang ikinasal sa Dasmariñas, Cavite ngayong Valentine's Day. Mabuhay ang mga bagong kasal! Happy New Year! Bakit New Year? Oo nga naman, bagong taon kasi iba pa rin ang, ang bagong panahon. taon ng buhay. Oo, bagong taon ng pagsasama ninyong mga mag-aasawa. Kayo talaga, ang dudumi ng mga isipan ninyo. Ha? Bakit? Yung mga may... Siyempre magkakaroon ng putukan lalo talaga yung mga nagpupunta sa Payanig sa Pasig. Naku, di ba? Yung pasikipan dyan sa may Santa Mesa. Pasikipan! Ay, oo, ang sikip ngayon talaga ng paligid dyan. Kasi nga, maraming roadworks. Yun, Lagi diba? akong nadaan dyan, kaya Ang kabisado galing mo ko. sa Megway. Yes, kabisado ko yan. Uy, speaking of, sabi mo, sikip, mabutas naman dyan sa may Magallanes. Ha? Butas ba naman yan? ang ano tawag dito, yung flyover. Kaya yung mga pala. metal plates na nakatengga. natanggal. Natengga so ang na lalalim lang ng mga doon. butas doon sa bridge. Kaya sa naman flyover. pala.
Eto na nga, kapit lang po sa mga motorista dahil may panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, 45 centavos hanggang 75 centavos ang posibleng dagdag. Samantalang nagbaba sila 10 sentimos lang. Dagdag ngayon. Diba, sa kada litro ng gasolina, habang posible namang maglaro sa 30 sentimos hanggang 60 sentimos ang taas presyo sa diesel. Ano ba yan? Namang mga kuya. Oo, hindi na naka-recover dito sa presyong to. Hanggang 15 sentimos hanggang 30 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. So lahat taas. Walang bumawi. Yun. Sinabi ni Romero na bunso dito ng tumataas na tensyon sa gitnang silangan at ipinatal sa sanctions ng US sa Iran at Russia. Kaya dapat talaga suspendin muna yung VAT sa fuel tax. Fuel excise tax ng grabe fuels. yan. Bigat-bigat na. Samantala, kahit naman nakitaan ng pagtaas sa presyo ng mga bulaklak, abay dumagsa pa rin ang mga namimili sa mga tindahan nito. Halos hindi pa rin mahulugan ng karayong mga tindahan ng bulaklak sa may Libertad, Pasay. Abay, isama nyo na dyan sa may Dangwa, sa Maynila. Ngayon pong Valentine's Day. At dahil nga po sa nasa kanto ng Taft at Libertad ng mga bilihan, abay sumikip. Ito na sinasabi natin, pasikipan. May pagsikip na naman. Merong pagsikip dyan, Hindi paluwagan. Pagsikip. Hindi, sisikip muna. Bago luluwag. Mamaya maluwag na yan kapag ka naubos yung mga paninda. Sumikip ho ang daloy ng trapiko mula pa kanina ho madaling araw. Ang bouquet ho ng mga bulaklak ay naglalaro sa presyohang 1,500 pesos hanggang sa 5,500 pesos. Depende sa dami at klase ho ng mga mamahaling mga bulaklak. May mabibili namang isang piraso ng sunflower sa halagang 500 pesos habang nasa 150 pesos hanggang 250 pesos ang isang piraso ng rosas. Wow, Para naman sa mga ayaw ng sariwang bulaklak, heto, ang isang bouquet ng pinatuyong bulaklak ay may presyong mahal pa rin. Magkano? Tuyong-tuyo na, Patuyo. 1,000 pesos hanggang habang 1,200 pesos naman ang mga artificial na mga bulaklak. Mayroon ding bouquet ng mga stuffed toy na nagkakalaga ng 1,500 pesos habang sa 2,800 pesos naman ang isang malaking stuffed toy. Samantalang ilan po sa mga nakapanayam po ng DZRH na kababaihan ngayong Valentine's Day ang nagsabi, anong gusto nila? Ano? Ikaw, anong gusto mo? Cash. Tama. Mas gusto raw nila makatanggap ng practical na regalo. Tulad ng bigas na may kasamang ulam. Ayun, sarap. Kaysa naman bulaklak na ngayong araw ng mga puso. Digiji sabsabo nga makan, mabilin. Yung korteng bulaklak na tsokolate. Ayan, pwede na, consumables. Diba? Magkano ang pinakamahal na bulaklak na naialay mo na sa iyong minamahal? Hindi ako hindi ka nagbubulaklak. Pinipitas lang sa bakuran yan. Yung mga ganyan-ganyan. Mayroong kasi sa probinsya, mayroong ilang-ilang. Mayroong sampagita. Gumamela. Mas gusto ko yung bulaklak. Ganda mo naman ang pangalan ng gumamela. Hibiscus. Yan, hibiscus. Diba? Jasmine. Jasmine. Gusto ko yung katuray. Rosal. Bulaklak ng kalabasa. Ayan, dama de noche. Rosal, diba? Dama de noche. Diba? Ang dami niya mga practical lang. So akala ko nung isang linggo, sabi ko parang gusto ko makatanggap ng bulaklak next week. So sinabi ko kay Kevin. And then I changed my mind yesterday. Sabi ko, wag na pala ang mahal. Mahal talaga? Ang mahal magmahal. Paki-cash. Siguro kung bouquet of pa si Mrs. Bouquet of paper money roses, ganyan. Yan. Yan. Dried flower yun, dried din yun, di ba? 51% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sumailalim si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Batay sa survey ng Tangere, 22% ang hindi sigurado sa issue habang 27% naman ang tutol na ituloy ang paglilitis. Pinakamaraming sumang-ayon dito ay ang mga taga Metro Manila na sinundan ng Southern Luzon. Samantala, pinakamaraming tumutol laman sa Mindanao, partikular na
sa Davao at Northern Mindanao. Dead man naman ang Malacanang sa mga umano'y banat na naman ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa idinaos sa proclamation rally ng mga kandidato sa pagkasenador ng PDP Laban. Humingi ng reaksyon ng Malacanang Press Corps sa mga naging pahayag ng dating Pangulo sa event kagabi. Subalit, no comment lamang ang naging tugon ng Presidential Communications Office o PCO. Sa kanyang talumpati, muling inakusahan ni dating Pangulong Digong si Pangulong BBM na umano'y gumagamit ng illegal drugs. Sinabi pa niyang baka pagdating daw ni Pangulong BBM sa edad na 80 ay hindi na ito gumagalaw epekto ng droga. Humirit din ang dating Pangulo na patay na lang daw ang kasalukuyang mga senador. Para mabakante ang pwesto nila para daw makapasok ang kanilang mga kandidato. Nako, una nang binanata ni Pangulong BBM ang mga kandidato ng oposisyon sa kanyang naging talumpati sa proclamation rally ng kanyang senatorial slate sa Lawag, Ilocos Norte. Tinawag ng Pangulo ang mga kandidato ng ibang kampo na muna'y may bahid ng dugo dahil sa tokhang pumapalakpak sa China at tila may bulaang propeta. Samantala, binigyang diin ni Representative Rodante Marcoleta na hindi totoong pro-China siya. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, nilinaw ng tumatakbong senador na dahil sa hindi umano naintindihan ang konteksto ng kanilang pinag-uusapan kaya't na-misinterpret ang kanyang sinabi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Marcoleta ukol sa West Philippine Sea. Halimbawa ng katagang West Philippine Sea. Opo. Wala yang kako sa mapa. Ang ibig ko sabihin, pag tiningnan mo yung international map, ang talagang nakasulat doon, South China Sea. South China Sea. Tama? Tama. I-google mo yon South China Sea. Ngayon, kung ito'y ginagamit ng mga vloggers, pinipilit nilang gamitin South China Sea, baka maguluhan yung ibang mga bansa, yung mga, ano ba yung pinagtatalunan sa Pilipinas? Mag-google ko nga, wala siyang makitang West Philippine Sea. Yes. E di ang nangyayari ngayon, napapahiya tayo. Yun naman sinasabi ko na ayon pa kay Marcoleta, kung titingnan sa international map ay South China Sea umano ang nakalagay doon at hindi West Philippine Sea. Anya kinakailangan dumaan sa proseso para maipatala sa pandaigdigang talaan na mga dagat ang West Philippine Sea. Ngunit, iginiit niyang kahit hindi pa ito nasa pangalan ng Pilipinas ngayon, ay naniniwala siyang atin talaga ito at ipaglaban niya umano ang ating bansa ng patayan. Naritong muli si Marcoleta. pero sabi ko, kahit na hindi pa natin pangalanan ngayon, yang sinasabi nating West Philippine Sea, yan ang saklaw ng ating exclusive economic zone. Atin talaga yan. At yan ay ipaglalaban natin ang patayan hanggang sa kahuli-huli ang patak ng ating dugo. Ang nagiging problema lang, nasasangkot tayo sa siga, ginagamit natin yan, hindi naiintindihan ng ibang bansa hanggat hindi natin ay patatala hanggat officially. May punto rin naman si si Marcoleta. Wala ka talaga makitang West Philippine Sea dun. So dapat i-formalize na natin na atin yung area ng West Philippine Sea. Idudulog ng Pilipinas sa Munich, Germany ang tensyon sa West Philippine Sea. Inaasang isusulong daw po ni DFS Secretary Enrique Manalo ang usaping matiyak at irespeto ang rules-based international order at rule of law, partikular na sa issue naman ng tumataas na maritime tension sa WPS. Kasalukuyang nasa Germany siya hanggang February 19 para dumalo sa 61st Munich Security Conference. Ang Munich Security Conference ay dinaraos sa bawat taon at isang prominenteng forum para sa debate at dialogo tungkol sa international security policy. Inaasahan namang dadalo ang mga foreign minister, defense minister, business leaders, think tanks at mga miyembro ng civil society. Bukas ang Philippine Navy sa panukala ni Senator Francis Tolentino na bumuo ng West Philippine Sea Command. Ayon kay PN spokesperson or Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pag-aaralan nila kung paano ito maisasaayos sa AFP. Unang sinabi ni Tolentino na makatutulong ito para mapabuti ang response capabilities ng bansa sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan ng West
Western Command ang in charge sa lahat ng operasyon sa West Philippine Sea kasama na ang Kalayaan Island Group, habang ang Northern Luzon Command naman ang nakatutok sa Bajo de Masinloc at Philippine Rise. Tinawag namang tagumpay para po sa sambayanan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa magkakapatay umano sa sinasabing pinakamataas na kasalukuyang leader po ng NPA, yung New People's Army. Ayon po kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi lamang military success ang operasyon sa May Butuan City, kundi indikasyong namumuro na ang pagunlad sa komunidad na muli naapektuhan ni Mirna Solarte alias Maria Malaya. Napatay daw po ng 4th Infantry Division ng Sekretary ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA matapos ang isang araw na engkwentro sa Barangay Pianing. Para kay General Browner, ngayong hindi na banda ang Communist Terrorist Group ay makatututok na raw po ang AFP sa mas malalaking hamon sa kasalukuyan tulad po ng territorial defense at paglaban sa external threat. Babalikan pa natin ang ibang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 34 Indonesian na ikinulong sa loob ng Pogo Dorm na sagip ng NBI at pampasaherong jeepney na aksidente at bumaliktad sa Kalinga kung saan 20 ang sugatan. Pilipinas ang oras 25 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kasama niyo pa rin po Thea Pecho Corpus At Ray Sibayan. Dito pa rin sa Break Time. Ang RH Break Time. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na siguruhin ang mabilis na implementasyon ng mga proyektong pangkaunlaran sa Western Visayas sa ginanap na Regional Development Council meeting na pinangunahan ng Pangulo sa Iloilo City, partikular na pinag-usapan ang mga proyekto sa rehiyon. Kabilang dito ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2 at Panay Guimaras Negros Bridges. Tinalakay rin ang mga pangangailangan ng Western Visayas sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, edukasyon, enerhiya, tubig, turismo at flood mitigation. Hinimok rin ni Pangulong Marcos ang mga lokal na opisyal na makipag-ugnayan sa national government para sa iba pang proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. Mas kabisado anya ng mga ito kung ano ang kailangan ng kanilang lugar at maaari itong iparating sa pamahalaan. Isang bagsak ng flash. Isang bagsak ng flash. Yun. Flash Report. Flash Report! Habang umuulan-ulan ngayon sa Pasay at ilang bahagi ng Metro Manila na umaaraw, meron din yatang mass wedding ng mga tikbalang. Ay! Sumiklab naman! Oo, nakiki-Valentine's sa atin ang mga tikbalang, pero may sunog! nako, sumiklab ang sunog sa Ay, residential sus, area apo. sa Kusang Loob, Santa Cruz, Ay. Maynila. I-detalye mo ang balita, Boy Gonzales, RH29 Boy. Kaya bagamat Laki Ray, bagamat umuulan ay sumiklab naman ang isang sunog sa isang residential area dito sa Kusang Loob Street sa Tayuma, Santa Cruz, sa Maynila, particular na sa barangay 353 nakakasakop dito sa naturang lugar. Ayon sa Bureau of Protection na sumiklab ang sunog alas 4 ng hapon ngayong hapon na to, halos kalahating oras pa lamang ang nakalilipas. Itinaas agad sa unang alarma at ilang sandali ay nasa ikalawang alarma na itong sunog na tinutupok ang mga residential area dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales. So anong status, Boy? Ano yan? Kakalat pa ba yung apoy? Mukhang malaki ah. Oo, yung second alarm na. Oo. Mabilis na si second alarm, pero napakarami naman truck ng bumbero. Marami na. Ang mabilis na Sana maagapan. dito sa lugar. Lalo na sa area ng Tayuman na yung mga truck ng Filipino-Chinese para volunteer ay nag-respond din na rin dito sa naturang lugar. Ayun, sige. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS. Balik sa iyo, Thea at Laki Ray. Grabe, no? Kahit na maulan. At saka di ba March pa yung fire prevention Oo, month? ngayon pa lang, kaliwat kanan yung mga sunog eh. Ha? Oo. Diyos mio naman, no? Iba yung pag-iingat. Pakibagsak uli ang flash. Flash Report. Flash Report!
Samantala naman, tayo ho'y makibalita muna mula sa Malacanang, Pangulong BBM. Uy, oo nga pala. Isang bagsak mo nga dyan ng sa Miss talinga Thea. hanapin ko saan ba yung happy birthday. Happy Di ako marunong maghanap dito ng happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Uy, gusto ko sa'yo yung ang pagkain. inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog Hanapin ko to. mo kami, Manong Johnny. Kakantahan ko na lang Happy kaya birthday, siya. 101. Wow. Di ba nakakubra na siya ng 100,000? Oo. Ayan. Ito na. Ayan. Wow. Yay. Happy birthday. Happy birthday to you. Yun. Happy birthday to you. Yun. Sweet dance step ko. Happy birthday and the sun burning tonight. Ayun. So, happy birthday sa lahat mga nagbe-birthday ngayon. Yes. Pero, Kasama si Val Gonzales. Oy, Si oo nga. Attorney Reg. oo, kaya pala Valentina yung pangalan niya. No? Kasi Oo, Valentine's. pati si Bossing, si Attorney Reg sa Oo, Hularbal. Ano, ha? oo. Si Manong Juan Ponce, mayroon pa siyang Dapat pangalan 101 Ponce Oo. Enrile. Yan, Kasi 101 Juan years old na siya. Ponce Enrile, 101 birthday, 101st. 101st. Yan, nako naman no. Pangulong BBM, meron na espesyal na pagbati sa karawan ngayon ni Manong Johnny. Ano yung niya, kataga niya? Gusto ko happy ka. Yan, gusto ko happy ka. Nanap ko Yan. din, hindi ko makita. Go ahead sa iyo report, RH14, Let Narciso, Miss Let. Reynis Thea, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa ika-101 kaarawan nito ngayong araw. Sa kanyang mensahe na ipinost sa social media, inilarawan ng Pangulo na well-lived ang buhay ni JPE dahil hindi lang nito nasaksihan ng kasaysayan, kundi bahagi siya mismo sa pag-ukit nito bilang politiko, prominenteng abogado at mahusay na lingkod bayan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, sa buong panahon ng pamumuhay ni Enrile ay nakaipon ito ng mayamang karunungan at karanasan na ibinahagi niya sa mga naging presidente. At isa daw si PBBM sa nakibahagi dito. Kaya naman para sa Pangulo, ang kapanganakan ni Manong Johnny na nataon sa Valentine's Day ay paalalang kung gaano katalas ang kanyang isip ay ganoon rin kaalab ang kanyang puso para sa mga Pilipino. Mapaladaan niya ang kanyang administrasyon na makasama sa kanilang team si JPE bilang Chief Presidential Legal Counsel. Nandiyan ba si Manong Johnny? Narciso, Nandiyan ba si Manong Johnny sa Malacanang? hindi ko na... Ano jay Cagayan? Oo nga, di ba? Nagpakain, merienda. Wala eh. Wala. Wala man la. May Manong Johnny, panada ako. ulit, Jay Kwa, pansit kabagan ba yun? Agpakang kamot. Ay, sus, apo niya Baka mutan. may sariling celebration si Manong Johnny. Baka Abangan to-follow natin. na kayo dyan. Sure na, oo. Ayan, salamat Miss Let. Ay, kumusta nga pala? Sandali lang. Kumusta naman ang Valentine's Oo, sa Day ni Malacanang. ni na Pangulong Ay, BBM? alam mo, tahimik rin. Oo. Inaalam na namin kahit Tahimik. Valentine's message o kung may date Flowers. ni First Lady. Walang delivery? Oo, Wala. Wala. Ay, Nakarmat ba? ano na yun? Hindi, okay Private lang. na yun. O, sa bagay. Siyempre. Oo. Hayaan na lang natin. Baka sa kanila na lang yun. Ayaw lang Yes. i-share kasi kanya-kanya naman daw ng Valentine's. Oh, Correct. parang si Miss Let. May privacy naman si Miss Let. Of course. O, di ba? Ewan ko sa inyo, basta ang alam ko, sweldo ngayon. Yan! Ang pinakaabangan ng lahat, Miss Let. Very good ka dyan. Lahat nagpapalakpakan dahil sa sinabi mo. Maraming salamat sa pagpapasweldo sa ating ngayong araw na to. Hindi na ipinagpabukas. Oo, pero maging wais ha, kasi Valentine's ngayon. Oo. Diba? Friday, nako, matraffic. Oo. Ayan. Spend your money wisely. Maubos ng isang araw. Oo. Meron ba? Teka ka, may mga binubulong dito. Meron pa daw pumasok. Miss Let, check mo nga. Check mo rin yung sa'yo, May ha? pumasok daw. May pumasok. Bukod sa sweldo. Oo daw. Nako, pag-ingatan yung mga bagets. Miss Let, mag-ingat sa paggastos, ha? Doon lang tayo. Miss RS, ha? Wow. Pwedeng bumali. Valentine's Day naman eh. Oo, pabale, Valentine's Day naman. Tama nga, no? Baka doon kinuha. Salamat, Miss Let. Enjoy. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Manong Johnny pa lang to ang
full name niya ay Juan Valentin. May Valentine din sa kanya. Juan Valentin Valentin. Furuganan Ponce Enriles Sr. Second name niya yung Valentin. Pero sa yan. atin si Val, first and only. Yes, si Ayan. Valentine Oo. Gonzales. Yan. Oo. Ba't hindi nagpaparamdam? But Valentine Gonzales, wala ka report? Oo nga. I-audit ka namin. Senator Bato de la Rosa dumepensa naman sa patutsyadang may bahid ng dugo ang kanyang kamay dahil sa tokhang. Ida tayo mong balita, Raymond at Paas, RH28 Raymond. Mr. Ray Todo Depensa, si Senador Ronald Bato de la Rosa sa patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na may senatorial candidate na may bahid ng dugo sa kanyang mga kamay dahil sa Oplan Tokhang. Ayon kay de la Rosa, hindi niya kinahihiya kung may bahid man ng dugo ang kanyang mga kamay dahil ito ay sa kanyang pagprotekta sa mga Pilipino laban sa mga masasamang tao. Sa proclamation rally ng mga kandidato ng PDP laban kagabi, nagpasintabi ang senador sa Pangulo dahil wala naman umunong ibang kandidato na may kaugnayan sa Oplan Tokhang kundi siya bilang dating chief ng Philippine National Police. Gate ni De La Rosa, ginawa niya yon para maprotekta ng buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. Respect ng senador ang mga negatibong komento laban sa kanila, lalo na't nanggagaling pa mismo sa Pangulo, ay nangangahulugan na may puwersa sila na kinatatakutan ng administrasyon. Hindi umano sila walang kwentang oposisyon o matatawag na insignificant, kaya't sila ay sinisiraan. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, nako, meron daw, tong report ni Noche, prisoner exchange and prisoner transfer. Posible daw matalakay sa second ARCC 2025 sa Palawan. Ating alamin ang detalye mula sa report ni RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray, may posibilidad na matalakay ang prisoner exchange at transfer mula sa mga bansang kasama sa ASEAN Regional Correctional Conference 2025. Ito ang sinabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. bago ang ARCC 2025 conference sa Palawan. Malaking bagay anya ito para sa mga kababayan na nahatulan sa ibang bansa, lalo na ang mga OFW. Kung magtagumpay anya o magtagumpay anya ang usapin, ay maaaring ipagpatuloy ang nasintensyahan o ang sentensyang OFW sa kanyang pagkakasala dito sa Pilipinas. Arit sa 27, o si Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, pinag-uusapan at pinag-aaralan na ang posibleng pagbaba ng kontribusyon ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa bagong President at Chief Executive Officer ng ahensya na si Dr. Edwin Mercado. Sinabi nito na tatalima sila sa magiging desisyon sa panukalang tapyas sa kontribusyon. Narito ang pahayag ni Mercado. Meron pong mga panukalang batas na nakahain na po sa mataas at mababang kapulungan. Kami po ay susunod kung ano man po ang mapagkasunduan ng ating mahal na mga mambabatas. Okay. So yun po ay pinag-aaralan at hihintayin na lang po namin kung yun po ay maibababa at yun po ay pinag-uusapan na. Matatandang inaprubahan na ng House of Representatives ang panukalang batas na nagpapababa sa premium contribution rate mula 5% hanggang 3.5%. Tiniyak naman ni Mercado sa mga miyembro ng PhilHealth ang solusyon sa mga problema at dagdag na benepisyo bilang bagong pangulo ng ahensya. Samantala naman ilulunsad po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bago nitong digital platform na Kaagapay Donations Portal sa susunod na linggo. Ayon po sa DSWD, maaaring gamitin ng donors ang digital platform para daw makapagbigay ng cash or kind donations sa DSWD centers o residential care facilities. Sa pamagitan po ng digital platform na Kaagapay Donations Portal,
abay madadala rin daw po ng ahensya ang mga donasyon sa mga DSWD licensed at registered social welfare and development agencies and local government units na naghahatid ng humanitarian aid tuwing kalamidad o may kalamidad at iba pang emergency. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 5 individual na kabilang sa most wanted persons ng list ng Central Visayas. Nahuli ang 5 suspect sa manhunt na isinagawa ng CIDG sa barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Nahaharap sa kasong murder at frustrated murder ang lahat ng suspect dahil sa pagkakasangkot sa pamamaril na ikinamatay ng isa habang 2 sugatan sa Bawayan o Bayawan City dahil sa alitan sa lupa. Iniutos si Judge Maria Myla Ray Santos Orden ng Bayawan City Regional Trial Court Branch 63 ang pag-aresto sa 5 noong Pebrero 5. Uy, nasa ating linya, Mistea. Si Asek Aboy Paraiso ng DICT. Abay, ating ang kumustahin yung ginagawa ngayong mga hakbang para maiwasan na makapambiktima itong mga love scams, ha? Lalo na ngayong usong-uso ang ganyang scamming, ha? Diba? Online. Ipapa-fall, Oo. tapos hanggang sa ma-fall ka naman sa kanilang patibong. Tapos masasagad ka. Oo, sasagarin talaga yan. Hanggang sa simot ka na. Naku po, tatang. Ano, ha? Asek Paraiso, sir, magandang hapon po sa inyo, sir. Ray Sibayan and Mistea Pecho Corpus. Good afternoon po. Magandang hapon po, Sir Ray, Ma'am Thea, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Oo, gaano ho ba katindi itong online love scams, Asek? Ito ay nakakabahala kasi nga pinipray ng mga threat actors na to at ng mga scammers na to, yung mga damdamin na ating mga kababayan, lalo na kung may mga Valentines, yung mga malulungkot, yung mga marurupok, yung mga... ito mga pinipray nila ngayon. Talaga, pati yung target nila, di ba? Yung mga depressed, no? Yung mga bigo sa pag-ibig, ganun ba yun, Asek? Correct. Oo. Lalo na yung mga naghahanap talaga ng companionship. At ang problema naman mo kasi, napoprofile sila ng mga scammers na to because they're yung oversharing ng ating mga emosyon, mga ating mga nararamdaman sa mga social media sites. So, kasi alam nila yung vulnerability ng taong ito, kaya natatarget sila. Tama ba yun, Asek? Oo, gumagamit na nga ako sa katunayan, gumagamit na ako ng artificial intelligence to profile itong mga kababayan natin. Malalaman yung mga emosyon, yung mga kainaan, yung mga gusto rin para naman makainganyo sa mga scammers na to. Anong style, Asek, na ginagawa nila? Ano yung first stage na ginagawa nila para paano pinoprofile, para maakit? Yung kanilang mga biktima. Oo, yung profiling nagagamit yung AI. Doon nagsisimula yung profiling. Then once they profile kung sino yung mga malulungkot, yung mga naghahanap ng pag-ibig, actively searching, or yun naman yung iba naman yung mga greed, ang pinipray nila, yung or para siya target nila na naghahanap ng mga madaling kita or parang madaling alam nila na naghahanap ng way para gumanda kagad yung buhay. Doon nagsisimula. After profiling po, i-contact na. Tapos talagang ipopursue ko ano yung mga tingin nila na hinahanap ng ating mga kababayan. At doon pagtapos doon, makukuha na yung loob at yun, hihingan na ng pera. Asek Paraiso, saan po sila kumukuha ng kanilang mabibiktima? Sa social media pa ba? O sa mga dating apps? Sa Facebook. Diba? Oo, saan? Pareho. Like I said, hindi na auto-limited sa mga dating apps kasi sa social media, dito rin nila pinoprofile, dito lang kasi sinishare ng ating mga kababayan yung mga nararamdaman nila. Correct. Marami nga ngayon naglipanas sa social media, sa Facebook, Asek, yung mga single mom, mga gano'n. I am single, I'm looking for a husband. Ganun ba yun? So, kahit naman walang looking for, sinasabi nila na, or parang yung sinasabi nila, malungkot ang mga holidays nila, malungkot ang Valentine's nila, sana may makasama sila. Napipick up po to ng artificial intelligence, then it becomes part of their database para makapang biktima at matarget talaga yung mga biktima nila.
Kaya pansin niyo, itong mga scammers na to, alam kagad yung gusto nyo, anong kulay nyo na paborito, anong hinahanap nyo sa isang lalaki, sa babae. Wow. Tapos gano'n, no? Naku. Ako, kaya wag tayong maging oversharer. Yan ba yan, Asik? Tama ho. Minsan ho, yung mga pribadong mga nararamdaman natin, let's keep it private. Magtira ho tayo para sa mga sarili ho natin. Totoo yan. At tandaan natin, yung paghahanap po ng pag-ibig, dapat ho, mas unahin ho natin yung mga totoong nagmamahal ho sa atin sa mga paligid ho natin. Nandiyan lang ho naman ho sila. Totoo yan. Huwag tayong pabiktima dito sa mga online scammers na to. Pero kapag sakali ho nabiktima na, Asik, anong gagawin nila kung ano yung Kanino pwede magsumbong? ano yung palatandaan na talagang sila na scam na? Ito ho, pag halimbawa ho, palatandaan pa natin yan pag unang-una nanghihingi ng pera. Pangalawa ho, yung masyadong mabilis yung progression nung pag-iinganyo sa inyo na halimbawa, isang oras pa lang, mahal ka na niya. Biglang nag-I love you na, no? I love you. Dadalhin na kita dito sa Amerika, dadalhin na kita kung saan-saan. Ganun. Talaga. Tapos so, pag hindi ho nyo na pagbibigyan ng kinukusyon nyo, parang sasabihin pa nila, yung typical scam mo na kinukusyon pa ako, kayo pa ako ang kinukusyon ng mga scammers na ho na to. Meron po ditong 5,000 Australiano daw na nabiktima ng love scam center na nakabase dito sa Pilipinas. Grabe, Ilan po itong operators nito? Nahuli na ba natin yung mga nasa likod nito? 5,000? Baka hindi lang Australiano yung mga iba niya. Ito ho, nag-case build up na ho tayo dito. Nakuha na natin information from doon ho sa mga counterparts natin. Ang problema ho, hindi dito nangyari yung mga krimen. Yan yung nagiging problema natin, yung territorial jurisdiction or jurisdictional challenges ho, na ang krimen na yung nagpadala, yung biktima, nasa ibang bansa. Yes. So, it's a jurisdictional problem mo talaga. Kahit makita natin, mapinpoint natin, all we can do is ibato natin sa mga counterparts natin. Pero, to arrest them, wala tayong jurisdiction din. Tayo ba yun, may coordination din po, Asik, sa Interpol kung sakasakali talagang matindi yung sindikato? Tama naman po. Diyan naman ho tayo, yan naman ho ang pinagmamalaki natin. Simula nung administrasyon ho ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., talaga naging active ho ang DICT, ang inyong DICT sa pakikipag-ugnayan. For the first time, nakikipag-ugnayan tayo in various ICT unions, para ho kasi tayo parang lahat na nararanasan natin, nararanasan din ho ng mga kaalyado natin, whether it's a first world country, very advanced technology, o kaya yung mga third world countries gaya natin, pare-pareho tayo ng dinadanas na challenges. Ayan. So ngayong Valentine's Day, Asik, ano ang inyong napakahalagang advice sa ating mga kababayan, ano yung mga single, yung mga bigo sa pag-ibig? Hindi lang sa single, sir, doon sa mga pati ba nga double? Yung mga partners na rin. Huwag ko tayo magpapadala ho sa mga matatamis na salita. Huwag ko tayo magiging marupok. Huwag tayo magiging mapusok. Kaagad-agad, ibibigay na ho tayo. Kilalanin muna natin mabuti mga nakikipagkilala sa atin or nakikipagkaibigan sa atin, at eventually gusto ho tayong akitin sa isang relasyon, kilalanin muna natin. Hindi ho masamang maging mapagduda sa mga panahong ito ngayon. Yun. Ang sabi ng iba, Asik, paano daw hindi nila maiwasin? Ang gaganda raw yung pinapadala sa kanilang mga larawan. Actually, sir, yan yung paggamit din ng AI. AI din. Grabe. Pang-iinganyo Yung nila. halos perfect na yung kaseksihan, sabi ng iba. Alamin ho nila yung tipo mo. So talagang ginagawa nila yung mga profiles na to through the AI. So, yun. Kaya ang take away ko sa sinabi ni Asik Paraiso, huwag maging mapusok, huwag maging marupok. Yan. Para maging paraiso ang ating buhay. Yan. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, Asik. Happy Valentine's Day po, Asik. Happy Valentine's Day po. Salamat Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Salamat. Thank you so much. Si Asik Haboy Paraiso ng DICT. Ayan na. Tama yun. Para naman maging paraiso ang ating buhay. Pangalagaan ng ating puso, pangalagaan ng ating mga pinaghirapang. Saka pangalagaan ng ating pamilya. Of course! Pilipinas, ang oras, 6 na minuto bago sumapit ang 5:00 ng hapon.
Alas 4:57 na diskubre ng Bureau of Customs ang mga hinihinalang smuggled luxury cars na nagkakahalaga na 1.4 billion pesos sa ilang bodega sa Pasay at Parañaque kahapon. Ayon sa Bureau of Customs, nakatanggap ang kanilang Customs Intelligence and Investigation Service ng ulat na nagbibenta ng luxury vehicles online. Agad namang kinandado na ng mga otoridad ang mga naturang bodega matapos ang operation at binigyan ng 15 araw ang mga may-ari at tauhan ng mga ito para makapagpasa ng kaukulang dokumento para mapatunayan ang pagpapadala ng mga sasakyan sa bansa ay dumaan sa tamang proseso at bayad ang lahat ng buwis upang sila'y hindi makasuhan. Ilan sa luxury cars na nakita sa bodega ay mga Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce at iba pa. Wow, may BM. Wala tayong ganyan. May BM, meron bang ano dyan? Something we cannot afford. Sobrang mahal, ano? Samantala, nasagip naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng 30 dapat na Indonesian national na umano ikinulong ng kanilang among Chinese sa isang Pogo dorm sa Pasay. Ayon po kay Baog si spokesperson Winston John Casio, agad silang nakipag-ugnayan sa Embahada ng Indonesia matapos magawa ng isa sa mga Indonesian na magpasaklolo sa mga otoridad. Sa tulong po ng Embahada at ng Southern Police District, natundo ng komisyon ang mga dayuhan. Sinabi ni Casio na 13 sa mga ito ang desididong maghain ng kasong kriminal laban sa dalawa nilang among Chinese na una nang naaresto. Samantala, nagsagawa ng malakihang kasalang bayan na tinawag na Journey to Forever sa Dasmariñas City Arena sa Cavite. Ito ay dinaluhan ng 636 na pares. Ang dami, may naka-wheelchair pa. Correct. Karamihan sa dahilan kung bakit hindi pa sila ikinakasal ay dahil sa kahirapan ng buhay. Nagsilbing ninong at ninang na mga ikinasal sina Senator Francis Tol Tolentino at Mayor Jenny Barzaga at iba pang local officials ng Dasmariñas City. Nagsilbing ninong at ninang na mga ikinasal ang mga nasabi na nga natin at lahat ng mga ikinasal ay tumanggap ng regalo mula sa pamahalaang lungsod ng Dasmariñas at mula kay Sentol. Congratulations at mabuhay ang mga bagong kasal. Regardless kung ano yung edad, no? Of course. Wala naman pinipiling edad ang pag-ibig. Wala naman talaga pinipili. Bulag. Wag naman bulag. Dapat aware ka pa din kasi baka mamaya mas-scam ka pala. Diba? Magandang yun. Magandang tip yun. Kailangan aware ka. Dapat dilat ang iyong mga mata sa pagmamahal. At sige na. So, bisa tayo, Mr. Eto na nga, komedyante no si Matutino. Uy, alam mo ba? Kasi diba nung nagkaroon ako ng stint sa DZRH drama, ito ang peg ko. Talaga? Oo. Naging sa AKA Matutina ka ba dati? Oo, kasi isang character doon na hinihingi ni the late great Badong Royales. Si Tiny, sa isang character, super taas ng boses. Ano sample nga? Hay, naku! Ganyan, di ba? Ganyan mataas kasi magsalita yan si Matutina. Oo. Asasan tinatawag yun, di ba? Usually, sumikat siya sa John and Marcia. Yes. Di ba? Wala, kinuha na ho ni Lord si Matutina. Pumanaw sa edad na 78. Idedetalya sa atin ang balita ng ating Diyosa ng showbiz, si Josa Cruzat. Josa? Miss Bea at kay Ray nagdadalamhati. Hindi lamang ang showbiz world, kundi pati na ang buong bansa. Dahil sa pagpanaw ng legendary comedian at John and Marcia star na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay ngayong araw ng mga puso, February 14. Kinumpirma mismo ng anak ng komedyante na si Sheila Guerrero ang pagpanaw ng kanyang ina sa edad na 78 years old. Base sa medical certificate ng komedyante, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute respiratory failure due to volume fluid overload, dulot ng karamdaman niya na stage 5 chronic kidney disease. Nagsimula ang career ni Matutina bilang radio talent bago napasama sa sikat na 1970s TV sitcom na John and Marcia. Gumanap dito si Matutina bilang maid ng karakter ni Derry Atayatayan na si Doña Delilah Jones. Nakilala siya dahil sa kanyang matining na boses at madalas na linya, etc. at seke mo o seke ko.
September naman noong nakaraang taon nang isa-publiko ni Matutina ang matagal na niyang laban sa sakit na osteoporosis. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pakikiramay po sa mga kaanak ni Ang Matutina. alam ko, isa rin si Matutina sa naging talent din niya ng DZRH drama, kasama diba? sina Deli Correct. Atay-Atayan. Ayan. Kasi si Delia Atayan, nagsasabi, kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Tapos aayuda naman si Matutina. Ay, naku, Madam Nelly. Ganyan. Di ba? Rest in peace, Ma'am Matutina, and salamat po. At yan na po ang naging kabuuan ng ating palatuntunang break time ngayong Biyernes. Thank God it's Friday, swell day, Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Kahit naka-green po kami pareha. Happy New Year! Happy New Year. Ano pa? Ano? Ang dami. Congratulations sa lahat ng mga ikinasal. At happy birthday sa lahat ng nag-birthday ngayong araw na ito. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibay. Sanggalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 3 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you